Savannah's POV. Mabilis akong lumabas sa sasakyan na makita ang babaeng nakandusay sa daan habang umuulan pa. Lahat ng tao nagulat, di makapaniwala sa nangyari. Oh my gosh, I'm so sorry. Bigla siyang tumawid at di ko na nakita. Kaagad kong saan nang makita ang lalaking lumapit sa babae. Umuulan pa na malakas pero hindi ko pinansin kahit basang-basa na ako. Catherine, you heard me baby? Wake up, he said and caressed her cheeks. Dumudugo ng noon ng babae pero hindi yun dahil sa sasakyan ko dahil hindi naman siya napano nito kundi dahil sa pagkakasubsob niya sa daan. Kinuha ko ang phone sa bulsa at tinawagan ng kilalang ospital. Ilang minuto dumating ang ambulansya at ilang rescue team para silipin ko ano nangyari. Madam, are you okay? We should see a doctor. Kaagad nabungad ni Vincent pagkatapos bumaba ng kotse niya. Sinundan niya pala ako. I'm okay but can we please go to the hospital? Gusto kong humingi ng tawad sa babae kanina, I said and he also nodded. Di na ako nagmaneho ulit at kagad na sumakay sa sasakyan ni Vincent patungong ospital. Kumunot ang noo ko habang nakaupo sa upuan dito sa labas ng kwarto ng babaeng yon. Nang makita ang ilang nurse na nagkakagulo, wala si Vincent dahil pumunta siya ng kantin para bumili ng tubig at makakain ko. Hanggang ngayon hindi pa rin nagigising ang babae sa loob ng kwarto. Huminga ako ng malalim, napatigil sa pag-iisip nang pumaligid sa akin ng 30 doktor na halos di naman mukhang taga-Pilipinas. Who are you people? I am not a patient, I said. Pero lahat sila gumawa ng linya at nilabas ang isang lalaking malaadonis ang mukha at katawan. Sino siya? I am Conrad Samir Vergara. You, Savannah Sara Santillana, am I right? He asked formally. May bahid sa aking nadismaya dahil buong akala ko hihiling ko sa kanya na asawa ko ito at biglang bumalik sa Pinas para sa akin pero hindi pala. I am. Why? Good. Your husband is my friend and he wanted me to handle this doctor. He sent me to Italy. Gusto niya makasiguro na wala kang gasgas sa katawan mo. He's crazy. He said and almost chuckled pero magkasalubong ang dalawang kilay sa isa't isa. Pero ako naman halos pumarti ang labi dahil sa narinig. He sent 30 doctors to check if I am really okay. Para nabawasan yung tampo sa dibdib ko dahil sa narinig. At least may pakialam siya sa akin. Lumapit ang dalawang doktor. Giniya ko para i-check kung may sugat pa ako. I am okay. Please tell my husband that these doctors can now go back to Italy. Wala akong gasgas o kung ano man. I said and get up. Di nagsalita ang lalaki, tumingin sa mga doktor. You can now go back to the plane outside. Aniyat nang marinig ko yun, di ko mapigilang mapatayo. A plane? Can I come? I want to see my husband in Italy. Sabi ko at kagad inayos ang sarili. Kumunot ang noo ni Conrad dahil sa narinig. Why? Akala ko ba galing na sa Pilipinas si Lucas? Didn't you see each other? He asked me. Kiniyom kong bibig at di siya pinansin bago na unang umalis doon. Madam, you can't come with them. And why not? Suplada kong tanong pabalik kay Vincent nang maabuti niya ako naglalakad kasama na ilang doktor. Huminga siya ng malalim. Pinasok ang phone niya sa bulsa. Boss Lucas will be here. He is now in flight. Magpapakita na siya sa'yo, madam. Aniya pero tinaasan ko lang siya ng kilay. Since when did Lucas say that? Magsisinungaling ba ito ulit? I cannot trust him. Sinungaling siya. Akmang tatalikod ako, ngunit mabilis nang kinuha ni Vincent ang phone niya sa bulsa at ibinigay sa akin. Lucas ang nasa screen nito kaya wala akong sinayang na oras para sagutin na ang tawag. Where are you? Ano naman tong kasinungalingan na sinasabi ni Vincent sa akin na magpapakita ka na? I asked without him speaking first. That's not usually me. Wife. Malumani ang boses na parang nilalamig ako, pero pinatigas kong puso ko habang inihintay ang sunod niyang sasabihin. I am now near the Philippines, sabi ng piloto ko. Are you okay? I already sent doctors. Did they take care of you? He asked. Ayan na naman, parang totoo talagang may pakialam siya sa akin. Tumikim muna ako bago sumagot. Yeah, I am good now. Uuwi na ako sa bahay mamaya para hintayin ka hanggang bukas. I am saying this to you, Lucas. Kapag talaga hindi ito totoo at di kita makita talagang ako nang lilipad patungo dyan. You know how bad they want to see you.
Anikot na patingin sa kwarto ng babaeng munti ko ng masagasaan. Lumabas ng doktor at sigurado ko, okay na siguro, gising na siya. Yes, my wife. Please take care of yourself and wait for tomorrow morning. Sa umaga pa ako makakatungo sa mansyon dahil sa matagal na biyahe. Sagot niya, bago ibinaba ang tawag. Huminga ako ng malalim, bago pumikit ng mariin. Aalis tayo mamaya, pero sisilip muna ako kung okay na ba talagang babae. Sabi ko kay Vincent, kaya naman napahinga ito ng malalim. I pulled my eyes and walked towards the room. Nakita ko gising na ang babae at ngayon sinusubuan ng asawa niyang lalaki. She had the scar in her cheek but she still managed to be that beautiful to stare by. Halata sa lalaki, talagang mahal nito ang babaeng yan. He was caressing her and kissing it. Nakakaingit. How does it feel? Dati, parang wala lang sa akin ang ganito. Pero ngayon, naiinggit ako. Maybe because I was bored and alone and longing for my husband. Mukhang okay naman ang babae. I will just send flowers tomorrow. Gabi na rin at kailangan ko magpahinga para maayos na makipagkita kay Lucas bukas. Sana nga, totoo na nga sinasabi niya sa ngayon. Vincent, why did your boss really hiding from me? Anong problema niya? Di ko mapigilang tanong. Nang lumabas kami na sasakyan, tumikim siya at napakamot sa ulo niya. I don't know. Busy lang talaga siya sa Italy. Dalang sabi niya tatapusin niya muna lahat ng problema niya doon bago siya bumalik dito para makasama ka. Tugon niya at giniya ko sa loob ng bahay. Is that work really important than me? Sa bagay, di naman talaga niya ako mahal dahil binili niya lang ako. Please, madam, go rest so you have energy tomorrow. Aniya, di na ako sumagot pa at pumasok na lang sa kwarto. Morning came and I wake up early to prepare everything. Tumulong na rin ako sa ilang katulong habang inaayos ulit ang team ng sala. Ang iba rin inutusan kong bumili ng dapat bilhin para sa gusto kong luto. Naku, mabuti naman at magpapakita na si Lucas sa'yo. Ilang taon na rin kasing hindi namin na bisita sa bahay na ito eh. Pero ngayon, parang may magandang balik talaga. Ngumiti ako kay Manang dahil sa sinabi niya habang tinutupi ang ilang kortina na kinuha mula sa bintana. Naging busy ang buong umaga ko hanggang sa naging tanghali at nagkain ng lahat ng pagkain sa lamesa. Okay ng lahat at ang hinihintay na lamang ay ang pagdating ni Lucas. Madam, dumating ng sasakyan ni boss. Balita sa akin ni Vincent na kagagaling lamang sa labas. Huminga ako ng malalim, inihanda ang sarili. Here it comes. Kumakabog ang dibdib ko habang naglalakad patungo sa sala para salubungin ang asawa ko. Ngunit ganoon na lamang ang pagtataka ko nang pumasok ang isang lalaki. Pormal ang damit, katulad ng si Vincent. Siya ba ang asawa ko? Michael, where's Lucas? Kaagad na tanong ni Vincent na bagong pasok sa lalaki. Napakurap-kurap ako dahil sa narinig. Nagsalubong ang mga kilay ko. I am here to apologize, Boss Lucas. Cannot be here because of some personal company matters. Sa gabi pa raw siya uuwi, but he wanted to give this to his wife. Inabot ito sa akin ng 3 rosas. Kinukutot ng inig ang mga mata dahil sa pagkadismaya. I prepared everything, pero yan na ulit siya. Why? Bakit ba? Di ako nagsasalita at mabilis na naglakad patungo sa kwarto ko. I hate you so much, Lucas. Tinapos ko agad at tinapon ng rosas sa sahig bago binagsak ang katawan sa kama hanggang hindi ko na mapigilan na umiyak ng malakas sa unan. Akala ko talaga maging okay ang araw na to, pero hindi pala. Never. Hindi to maging okay dahil sa ginawa niya ulit. Panay-ring ang phone ko dahil sa naisip. Sinagot ko kagad to kahit naiiyak ako. I'm sorry, wife, but I promise. Cut the promise. I want to end this. Lucas, POV. I was fixing my wristwatch as I stopped my car near a normal village. Malapit sa Maynila pero 3 oras ang biyahe nito. Katatapos kong bumisita sa isang resort ko rito. Just like what I expected, maganda ang pamamalakad at naging kilala na. Kinuha kong phone sa loob ng bulsa at kagad sinagot ang tawag ng sekretarya ko. Good morning, sir. Ready na pa ang meeting nyo ngayon? Lahat sila hinihintay na po kayo, he said.
Akmang sasagot ako pero hindi ko nagawa dahil napadpad ang mga mata ko sa bintana ng sasakyan. There's a girl. Tumigil to at tinitigan ng sarili sa bintana dahil tinted iyon. Di niya ako makita kundi ang sarili niya lang. She's smiling from ear to ear, purely while fixing her face and self. Nakasuot ng top shirt at high-waist na palda, tsaka may back din siyang maliit habang hawak ang bike niya. Napakagiliw ng kanyang mga mata. She has a couple of eyes, color black, and cute pointed nose. Manipis at di masyadong makulay itim ang kilay niya. She also had a pointed shaped hearted painted lips. Tama lang din ang pagkakawa ng Diyos sa mukha niya. Hindi siya maputi at di rin maitim. Tama lang. A Filipino girl. That was the keyword for her. So pure and so lovely. Sir, are you still there? Nang marinig kong boses ng sekretarya ko, ay doon pa lang ako nabalik sa aking ulirat. I cleared my throat. Yes, I will call again soon, I said and turned it off. Nakita ko ulit ang dalaga na tumuwid sa kalsada, pero hindi pa nakasakay sa bike niya, kundi hinila lang to sa gilid niya. Pinarada niya ang bike sa gilid ng flower shop at tinulungan na mabas na mamimili na binili tong mga bulaklak. Malapad ang ngiti sa labi. Tinulungan ng babae na ilagay sa tricycle ang ilang paso ng bulaklak. It was like a slow motion, a romantic one. Nilipad ng hangin ng buhok niya sa magandang pamamaraan. I've never been stared to a woman this way and this long. Siya pa lang, at sa tingin ko, siya lamang talaga ang may kapangyarihang ganito. Weird. I don't know what's inside my mind but I unbelt myself and get out from my car. Tumango ako sa flower shop na yon nang pumasok ng babae sa loob. Savannah, kamusta ang pag-aaral? Bungad ng matanda pagkatapos siyang makita. Ngumiti ang babae, nilapag ang bag sa upuan. Okay naman po, salamat sa pag-advance yung sweldo at dahil doon nakabayad ako ng projects ko. Ngumiti siya. Savannah, hindi niya ako napansin. Nalagpasan ako habang may kung anong binibilang sa kamay. That was new. Lahat ng mga babae kapag nilalagpasan ko o malapit sa akin, hindi malis ang mata sa gawi ko pero siya, iba pa mula pa kanina. Ano, Pogi, may napili ka na ba? Magaganda ang bulaklak namin dito. Mura lang kaysa Maynila. Baka gusto mo ng roses para sa girlfriend mo. Alok sa akin ng matanda na makita ko. I want that girl. I want Savannah. Your flower shop are really good. How much are all these flowers? I asked her. Mukhang natamemeto at di makasagot. Ha? Nako, nakaka-nosebleed ka naman pala. Ha? Nako, nakaka-nosebleed naman pala. Hindi ako nagpapapakyaw ng bulaklak ko, iho, pero ibibigay ko mga to sa 100K. Hindi masyado mahal ang mga abono nila eh. Aniya. Tumango-tango ako at kinuha sa bulsa ng suit ang isang card na may halaga na sinabi niya. Here, but I'll be back soon to pick the flowers. I said and left. Mukhang di ako pa pwede magtagal dahil baka hindi na ako makauwi sa Manila at pumalagi na lamang dito. Hello, Vincent? Yeah. I wanted to do something while I am away. Can you do that? I asked while I'm in my office in Italy. Di makasagot ang lalaki pero narinig ko siya huminga ng malalim bago pumayag. Of course, boss. Search for Savannah Sara Miranda. Offer her something. Something she needed. I am desperate now to have her. And you know that? Right, Vincent? I asked him. Alam ko ang tanga na ideya ko pero wala akong ibang choice dahil gusto ko siya. Wala akong tulog nitong mga lumipas sa 3 buwan. Puro siya lang nasa utak ko. I cannot think straight knowing that she has so many admirers. But you know that you cannot do this. Marami kang dapat itama dyan. Am I right, boss? He asked like a close friend of mine. Kiniyom kong kamao nang maalala kung ba't kailangan kong tumagal dito sa Italy. I know that this will be good in 5 years. Just do what I say and update me. I said before turning off the phone. While when morning came, I received that Vincent already did it. Hello? I closed my eyes as I heard a sweet voice again. Halatang ilang na ilang ito. I smiled and took a deep breath. Lucas? Kumunot kagad ang noo ko nang marinig ang muli niyang tanong sa kabilang linya. How did you know my name? Di ko mapigilang tanong.
Pinagsabihan ko si Vincent na wag mo nang sabihin sa Savannah ang pangalan ko. So, talagang Lucas ang pangalan mo? Maraming salamat pala sa binigay mong tulong. Huwag kang mag-alala dahil magiging mabuti ang lahat sa trabaho na gusto mo o kaya naman ay ipapagawa mo. She really sounds so grateful to me. Smart woman. At sigurado ako narinig niya kay Vincent ang pangalan ko. Huminga ako ng malalim at tumango. I can't believe that she's mine now. Find the drawer in the side table. You can see a marriage certificate. Sign above your name, then also there's an envelope below, and open it so you can find your new IDs and black card. That's all. Good night. I said and turned off the phone. Hindi pwedeng tumagal dahil baka mapipilitan ako na bumalik sa Pilipinas. That was how our interaction started, with text and calls. Pili-pili ko ang sariling huwag umuwi dahil kailangan kong tapusin ang problema dito sa Italy.